Ako po nag-lead sa pastoral prayer ngayon at intercession sapagkat si Pastor Eldan ay speaker sa isang sister church natin doon sa Valenzuela. At gusto ko pong paminsan-minsan akong tumayo dito at manalangin para sa inyo. Amen? You can please find your more comfortable seat as we begin the teaching of the Word of God. It's June 2024. Wow! Malapit na pong kalahating taon. Birthday na ni Pastora in a few days. Hindi ko alam kung saan kami lilipad at magdiriwang, but the point is that we want to celebrate this big time. Iyon po ang kwan. Lagi namin sinasabi para sa Kanya. Magsisimula po tayo ng bagong series ng mga messages sa June na ito. At ang pag-uusapan natin ay sunod sa tema ng mga nangyayari sa paaralan, the finals, the exam, the recognition, graduation. Kaya ang magiging timpunan din ay the finals. Pero ito'y tutukoy dun sa final examination sa pagharap natin sa Diyos na siyang hahatol sa ating mga buhay. Siguro po pagsisimula, mayroong mga ibang scriptures po na sikat. Tatayo si Marvin, pupunta dyan. Pag may tinanong ako, pag alam niyo ang sagot, itaas niyo ang inyong kamay. Okay? Bible trivia, Bible quiz. Let's not blow this. The shortest verse in the Bible, magtaas ang kamay. Nandun, meron doon. Okay. Lapit mo. John 11:35. Jesus wept. Okay, galing nga. May reference pa. Ang tindi ninyo Okay, next question. The Bible's final word. Nag-iisang word, final sa Bible. Taas ng kamay. Ayun, meron doon. Nakita na yata niya talagang Amen po. Amen. 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 Wow. Praise the Lord. Next question. The longest chapter of the Bible. Sino? Nandun sa worship team. Andito. Itong si Marvin. Mukhang malayo kayo sa kanya. Sinasabi nyo na dyan, hindi pa siya lumalapit. Psalm 119. Psalm 119. Over 170 verses. The Bible's most quoted verse. Alam nyo yan. Taas ang kamay. John 3:16. Okay. Next question. The love chapter. Wag na. Iba naman. Sa dulo pa meron. 1 Corinthians chapter 13. Okay, 1 Corinthians chapter 13. And we have two tricky questions. And I will understand if you don't get this, if you don't understand this. The first tricky question is, who murdered 1/4 of the recorded population of the world? Sinong pumatay sa 1/4 na recorded population ng mundo? Alam niyo yan, kasi binanggit ko na yan minsan eh. Sino? Sino? Tayo ka, Kwan. At, Ewan ko lang kung tama. Si Cain. Cain, okay. 4 lang silang nakasulat sa Biblia, pinatay pa niyang isa, si Abel. So medyo tricky po yun, ano? Another tricky question. The leader or the man who has no father. Tricky question po. I will understand if you don't get it. Sige, bibigyan ko na lang po ang answer, Joshua. Kasi nakalagay sa Bible, Joshua, the son of Nun. Pero ang spelling po ng nanay, N-U-N. Okay? So medyo tricky po yun. I will understand if you don't get it. Okay? This is just to raise the level of interest when it comes to Bible trivia and Bible verses.
Kung pag-uusapan po natin, alin ang pinaka-nakakatakot na verse sa maraming Kristiyano? Kristiyano po ang pinag-uusapan natin dito. Yung mga, nagsasabing Kristiyano sila. The most scary verse. Some of us will probably say Deuteronomy 28 mula 15. Yung curse, curse, curse. Some of us will probably say Revelation chapter 20. Yung ukol sa impyerno sa verse 10. Some of us will probably say that verse, takot ako dyan. Maybe one verse that other people will say, ay titingnan natin at babasahin natin sa umagang ito, quite scary. Matthew chapter 7. At nais ko pong basahin natin sa Tagalog ang 21 hanggang 23. Will you stand with me? Babasahin natin sa Tagalog. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Quite scary. Father, I pray that you will bless the teaching and the preaching of your word today. At kahit ang lingkod mo, Panginoon, na mag-aasik nito, be honored, be glorified in Jesus' name. Amen. Please take your seats. I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Imagine, pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito, at haharap ka sa Panginoon sa hukuman ng ating Diyos. Tapos sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. Sabi niya, abay, naglingkod kami sa inyo. Gumawa kami ng ganito. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Subalit ang sagot ng Panginoon, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. At ikaw ay pupunta sa impyerno, not for 1,000 years or 1,000,000 years, not for 1,000,000,000 years, but for all eternity. Ang natatandaan mo, sinabihan ka ng Panginoon, hindi kita kilala, hindi ka papasok sa langit, hindi ka kabilang sa aking bayan, sa aking kaharian. That was scary. Then you will plead your case, siyempre. Panginoon, di ba naglingkod kami sa inyo? You know, kung tao lang ang kausap natin, pwede yung mga self-justification at saka mga excuses. Pero sa harap ng Panginoon, sa final judgment, hindi ka na pwedeng mga tuwiran. Sapagkat ang hatol niya ay ganap
perfect. So ang finals, ang team natin sa month na to, the finals, prepare for judgment. We must prepare for the finals, the judgment day. Some of you, sabihin nyo, napapanahon, Pastor, kasi maraming school nasa finals, maraming exams na ginaganap. Maraming school, merong recognition day. Of course, before that, nagkaroon ng examination. Sa buhay din natin, sa ating relasyon sa Diyos, merong oras, merong panahon na tayo i-judge ng ating Diyos. How do we prepare for the judgment day? Number one, to prepare for judgment day, you must prepare for death. Sabi niya, Pastor, nakakatakot naman yata ang paksa natin ngayon. Pero alam niyo, kung merong isang bagay na sigurado sa mundong ito, ang kamatayan. Di ba? Sino sa inyong umaasang mabubuhay kayo ng 250 years? Hindi naman siguro. Tapos namatay na lahat ng tagapangalaga mo, ikaw na lang nag-iisa, paano ka? Di ba? Prepare for death. Hebrews 9:27. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Kung paanong itinakda sa tao ang minsang mamatay, pagkatapos niyan ay ang paghukom. Medyo kakatuwa ang verse na to na ikaw ay mamamatay, pero pagkatapos ng iyong kamatayan, buhay ka pa. Kasi haharap ka pa sa hukuman. Napansin niyo? Memorize natin ito, pero kung minsan nakakalimutan natin ang significance kung gaano kahalaga ang tinuturo ng bagay na ito. Pero maliwanag na ganun sa Biblia Di ba? Natatandaan niyo yung kwento ng Panginoon ukol sa mayaman at saka ni Lazaro? Na mayroong isang pulubi na talagang gulagulanit ang kanyang damit, ang dami niyang sugat sa kanyang katawan, at siya'y nakahandusay lamang sa pintuan o sa gate ng isang mayaman, at pagkatapos sa halip na bigyan siya ng pagkain, ang lumalapit ay mga aso. Namatay ang pulubi. Gusto ko yun namatay ang pulubi. Tingnan ko ngayon. At siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Sinong dinala? Yung namatay na pulubi. Nang ibig sabihin, buhay siya. Yung katawan, malamang inilibing. Pero yung tunay niyang buhay, kaya ay siya'y dinala. In other words, there is life after death. Ganon din ang nangyari sa mayaman, di ba? Napatay ang mayaman at inilibing. Pero ang sabi sa pagdating sa 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman, dating mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Ang mga kapatid, ang mga namatay, buhay. Diba? The point is, mayaman, mahirap, parehong namatay. There is one life to live. Minsan lang tayo mabubuhay. And then ulitin natin ang favorite expression ng Zion. Life is short, death is sure, judgment is coming. Kahit na mabuhay ka hanggang 90, kung mabubuhay ka naman pagkatapos for 1 million and 1 billion years or so, hindi ka mamamatay. Parang yung 90 years na yun, parang tuldok lang. Life is short talaga, di ba? And some of us will not even reach 90. I wish you will. Bihira na pong umaabot ng 90.
Tingnan mo katabi mo. Ngitian mo siya. Na parang sinasabi mong, sana umabot ka ng 90. Pero yung mata mo, nagsasabi na, palagay ko hindi ka naabot. Di ba? Sometimes we don't even believe what we're saying, di ba? Tapos sasabi po rito, that death is an appointment. It is appointed for man to die once. Sino sa inyo ang kinoconsider nyo ang pag-worship kay God pag Sunday isang appointment? Amen, di ba? Sino sa inyo ang kinoconsider ninyo na yung pagpasok sa trabaho nyo araw-araw is an appointment? Yes. Sino sa inyo, pag mayroon kayong date sa inyong cell group, sasabihin natin, okay, Wednesday, 7 o'clock, you consider that as an appointment? Yes. At sa harap ng ating Diyos sa Biblia, ang kamatayan ay isang appointment na tinakda ng ating Panginoon. And it is appointed for every man. Bawat isa sa atin. Kayong madalas kong kinukot sa ating mga funeral services. Pag funeral service nyo, ikukot ko to, pero hindi mo na alam, para kaya ikukot ko na lang ngayon. Diba? Samantalang naglalakad ang isang lalaki sa Memorial Park, binabasa niya yung lahat ng nakasulat sa mga lapida. Alam niyo naman, ang pinakasikat, RIP. Rest in peace or rest in paradise. Kung isa na nakasulat ay kung Kristiyano, for me to live is Christ and to die is gain. Kung minsan yung Psalm 116, precious in the sight of the Lord is the death of His saint. So nag-enjoy siya sa kanyang panunood, sa kanyang pagbabasa. And then meron siyang nakitang isang poem mula sa lapida na parang ang patay nangungusap sa kanya. A message from the dead, from the grave. At ang sabi ng message, remember, friend, as you pass by, as you are now, so once was I. As I am now, soon you will be. Prepare for death and follow me. Sinulat ko sa Tagalog yun, my own translation. Kaibigang dumadaan, o kaibigan tandaan mo sa iyong pagdaraan. Kung ano ka ngayon, ganyan din ako noon. Buhay, naglalakad, yun ang ibig sabihin. Kung ano ang nangyari sa akin, ikaw ay magkakaganon din. Kaya humanda ka at sumunod ka sa akin. That was the message of the dead to the living person. Humanda ka, sumunod ka sa akin. So naglakad siya, sinikap niyang iwaksi sa kanyang isip. Humanda ka, sumunod ka sa akin. Hindi siya napalagay, naganap siya ng panulat. Dinugtungan niya yung tula. Pagkatapos ng humanda ka, sumunod ka sa akin, kanyang idinugtong, to follow you, I'm not content until I know which way you went. Ang sumunod sa iyo, hindi ko kagustuhan hanggat hindi ko nalaman ang iyong pinuntahan. Wise, di ba? Pero tama rin yung patay eh. Ngayon ako patay, pero darating araw ikaw mamamatay din. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw din. Hindi ko naman sinabing ngayon din. Di ba? Because it is appointed. I can only pray, Lord, sana hindi ka agad darating ang appointment. At alam niyo, isa pa kong napapansin sa mga lapida, katulad niyan, ang galing ng ating media team, di ba? 2 date. January 31, 1939, yun ang date of birth. Tapos DAS, February 12, 2023. Medyo mahaba ang buhay, no? Ako lang ko pong gumawa niyan, yung date na yan.
Ayaw kong maglagay ng maikli. Baka isipin nyo, ako yata ang pinatatamaan ni Pastor. Hindi po. Hindi ako nagpapatama sa pulpito. Okay? Pero napansin po ninyo, napakahaba ng January 31, 1939, napakahaba ng February 12, 2023, pero yung gitna, das. Alam ba niyo yung gitna? Yun ang naging buhay mo samantalang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Bakit date ang hinighlight? Bakit hindi yung klase ng buhay na meron ka samantalang andito ka? The point is, meron tayong appointment. Death is an appointment. Nung magkita kaming magkakamag-anak, magpipinsan, mga pinsan ni Ate Levy, mga pinsan namin, dahil nagkaroon sila ng memorial service, dahil nung pandemic, ay 2 kapatid nilang namatay, hindi dahil sa pandemic, kundi dahil sa mga serious problems. Yung isa namatay sa Maryland, yung isa namatay sa Parañaque. Then nagkita-kita kami sa Concepcion, Tarlac, where we were born. Tapos sabi ko sa kanila, kasi yung isang pinsan naming huling namatay ay 66 yata, 67. Sabi ko sa kanya, nauna na si nauna lang. Kasi alam naman namin, isang araw darating din ang ating appointment. Pero sa appointment na yon, ang ating Panginoon ang nakakaalam. Ang nakakaalam. Kaibigan, kapatid, kanya-kanyang appointment ito, kanya-kanyang paraan kung paano tayo kukunin ng ating Panginoon. The point is, it is appointed for man to die once. Prepare for that. Secondly, how do we prepare for the finals? Prepare for judgment. Prepare for judgment. Ulitin natin ang verse. Sabi ko sa inyo, parang kakatwa, hindi napapansin ng marami. Just as it is appointed for man to die once, basahin nyo yung naka-underline. And after that, comes judgment. Mamamatay ka, pero pagkatapos ng tinatawag na kamatayan sa mundong ito, aharap tayo sa judgment. May paghukom. After that comes judgment. It means, sa sangayunan nyo palagay ko ang aking interpretation dito, death is not the end. Kasi meron pang after. Diba? Is that comforting or disturbing? Death is not the end. Means, death is not final. And it also means that death is not fatal. Ang deadly pala hindi talaga nakamamatay. Kasi namatay ka nga, pero bakit buhay ka ba pagkatapos? Pwede ba nating sabihin na, Pastor, ang ibig sabihin, death is only a semi-final. Diba? Sa bawat isa po sa inyo, sa mundong ibabaw, marami kang magiging karanasan, pagbagsak, pagbangon, pakaliwa, pakanan. Marami kang kabiguan. Pero remember, if death is not final, even so, failures are not final. Amen? Pag ikaw ay nabigo, hindi katapusan yan. Failures are not final. Meron pang ibang ginagawa ang ating Panginoon sa ating mga buhay. There are two main kinds of judgment sa Biblia. Yung judgment na pangwalang hanggan. Yung una po, yung judgment seat of Christ na nabanggit natin noong nakaraan. Yung we will all face the judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Kaibigan, kapatid, pansinin ninyo. Si Apostol Pablo po ang sumulat nito. Okay? Sabi niya, kasama siya. Tayong lahat,
Haharap sa luklukang paghuhukom ni Kristo. Tapos sabi niya, each of us, haharap tayo sa kanyang paghuhukom. Lahat ng sinulatan ni Apostol Pablo, lahat ng nakabasa, lahat ng believers, merong judgment sa mga believers lamang. Ito po yung bema, the judgment seat of Christ. Inulit po ito ni Apostol Pablo sa Romans 14. Ang sabi po ni Apostol Pablo, remember, we will all stand before the judgment seat of God. Tandaan niyo, lahat tayo aharap sa judgment seat ng ating Diyos. Anong mangyayari doon? Ang sabi sa verse 12, yes, each of us will give a personal account to God. Magsusulit tayo sa Diyos. Sa ibang translation sa Tagalog, ang sabi po, kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos. Sa lahat ng ating mga ginawa. Lahat tayo'y mananagot sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mananagot ka sa Panginoon. Sagutin mo rin siya, lagot ka kay Lord. Yun ang kumisan Kumisan nabubuhay pwede tayong magtago sa ating mga leader, pwede tayong magtago sa ating mga pastor. Kung minsan parang nabubuhay tayong walang responsibility at walang accountability. Pero dito maliwanag, makakalusot ka sa tao, hindi ka makakalusot sa Panginoon. Prepare sa pagsusulit mo sa ating Panginoon. It is the judgment for all believers. Sa tunay na mga mananampalataya. Secondly, there is the great white throne judgment. Pagkatapos pong matapos ang sanglibutang ito, pagkatapos dumating ng ating Panginoong Yesus, pagkatapos bigyan tayo ng bagong mga katawan, pagkatapos pa ng matagalang pagkasaysayan, magkakaroon po ng final judgment sa mga hindi mananampalataya. Ang tawag po doon ay the great white throne judgment. Mga taong nabuhay, nakala mo walang Diyos. Mayroong Diyos, alam nilang may Diyos, pero nabuhay sila na walang paggalang at walang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po sa Revelation chapter 20, and I saw a great white throne, and the one sitting on it, the God who sits on it, the earth and the sky lumipad na wala sa presensya ng Diyos. Ang lahat, ang lupa na kinikilala natin at saka ang sky. Tapos isinuka ng libingan, inilabas ng libingan, ng dagat, ng lahat ng pinaglagakan sa mga patay, inilabas sa mga dating patay. At binigyan ng bagong katawan. At sila'y humarap sa judgment seat, the great white throne judgment. Hahatulan sila. Titingnan natin ang malapitan ito next time. Pero tingnan yung result ng judgment sa verse 15. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Sino man ang kanyang pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Na parang ganito ang mangyayari doon, na mayroong listahan ng Diyos na lahat ng ginawa natin. Iyon ay magpapatunay kung bakit dapat kang pumunta sa impyerno. Tapos final book, titingnan yung isang book, which is the book of life. Maliwanag, kung hindi ka talaga nanampalataya, ang pangalan mo wala doon. At kung sino mang tao na ang pangalan ay wala sa book of life, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pero kapatid, posible naman ang pangalan mo ay masulat sa book of life pag natanggap mo Jesus who is life, di ba? Jesus who is life. So, how do we prepare now? Paano tayo maghahanda ngayon? Ituring mong ang buhay mo ngayon ay preparation time. Di ba? Preparation for death, preparation for judgment.
Huwag kang maghintay. Huwag kang tumulad sa tulad ng ibang estudyante. Bukas ng submission ng term paper at ng thesis. Gabi na, wala pa siyang nasusulat. Ayun, napupuyat tuloy. Kinabukasan, pagharap sa klase, tulog na tulog. Huwag kayong mag-cramming. Siguro papasa ka. Pero later, makikita mo, wala kang ganong natutuhan. Kaibigan, kapatid, araw-araw ng buhay natin ay isang paghahanda. Inihahanda natin ang ating sarili sa pagharap sa ating Panginoon. Because there is judgment even now. Every day is preparation for the test and the final. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kaibigan, alam na alam mo, pagtanggap mo pa lang sa Panginoon, pag-uwi mo, nung wala ka na sa cell group nyo, wala ka na sa Bible study, binulungan ka na ni Satanas at sinabukan. O ano, mukhang nadi-discourage ka na, no? Mukhang wala ka ng balak bumalik sa cell group ninyo, ha? Sabi ko na sa inyo, hindi ka tatagal dyan, O kaya kung minsan lalapitan ka ni Satanas, sasabihin, huwag mo sabihin sa aking nag-pray ka lang natanggapin si Jesus, pinatawad ka na sa lahat ng kasalanan mo, pupunta ka sa langit. Ganun ba kadali yun? Diba? Susubukan ka ng kaaway. Sisikapin niyang bumagsak at ma-discourage ka. Moment by moment, every day merong pagsubok tayong dinadaanan, merong exam. Pero tandaan ninyo, bawat pagsubok, bawat trial, bawat experience, yan ay gagamitin ng Diyos sa pagpapatatag sa iyong pananampalataya. Sabi po ni Adrian Rogers, and I like this one, a faith that has not been tested cannot be trusted. Ang pananampalataya, paano nga ba sa Tagalog yan, ano? Ang faith, no, Tagalog ko, faith pa rin. Mahaba kasi pag sinulagay mo sa Tagalog. Ang faith na di nasubukan ay di mapagkakatiwalaan. Kaya salamat sa pagsubok. Salamat sa trial. Salamat sa testing. Sapagkat diyan na-determine ng ating Panginoon na ikaw ay tunay, na ikaw ay tapat, na ikaw ay matatag. Yun lamang faith na sinubukan, yan lamang ang pwedeng pagkatiwalaan. Purihin ang Diyos sa mga pagsubok. Amen? So now, evaluate your life. Death is coming, judgment is coming, kaibigan. Kailangan mo ng regular check-up. Physically, sasabihin ng mga doctors natin at nurses, kailangan mo ng regular check-up. Huwag kang maghintay na malala ka na bago pumunta sa check-up. Uulitin ni Pastor Ray tumamya sa akin. Magpa-check up ka. Physically. Di ba? Sa exam natin, bago ang finals, merong quizzes, merong midterm, merong semifinals. Every day. Examine yourself. At ngayon magko-communion tayo. Sabi sa 1 Corinthians 11, alam niyo kung bakit yung iba sa inyo masakitin at yung iba sa inyo namatay? Sabi kasi, you eat the bread, you drink the cup without honoring the body of Christ. You are eating and drinking God's judgment to yourself. Kaya ang sabi niya ganoon, patay ang iba sa inyo at nagkasakit ang iba sa inyo. Bakit? Verse 31. That is why, 31 na tayo. Oh, yeah. But if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Kung susuriin natin, itetest natin ang ating sarili, hindi tayo ahatulan ng Panginoon. Psalm 139, magandang idalangin ito once a week or every day. Ang sabi ng Psalm 139, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts.
Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Suriin mo ang puso ko, Panginoon. Suriin mo ang aking mga iniisip. Sabihin mo sa akin kung saan kita nasaktan at dalhin mo ako sa paraan ng pangwalang hanggan. Be ready, be prepared. Believe. Kung titingnan ko pong muli yung verse na sinasabi nating nakakatakot, tingnan lang natin yung verse 23. Bakit hindi sila tinanggap ng Panginoon? Tumawag naman sila ng Lord, Lord. Sabi ng Panginoon sa kanila, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. In other words, matagal na kayong tumatawag sa akin ng Lord, Lord. Nagseserve sa akin, pero ang buhay nyo tulad pa rin ng dati, masama pa rin ang ugali mo. Alam niyo ang isang ebidensya na hindi ka talaga nakilala sa Panginoon, yung hindi ka nagsisi, hindi ka nababago ng salita ng Panginoon. Kasi maliwanag po ang sinabi natin sa John 5:24. Pag tayo'y nakinig at nanampalataya, ang kanyang tatlong pangako. Ikaw ay may buhay na walang hanggan, hindi ka nahahatulan, no more judgment. But you have crossed over from death to life. Prepare for judgment. Live your life in the presence of God. At sabihin mo sa Kanya, Lord, kita mo ang buhay ko. Sa inyo ko nagtitiwala at nananampalataya. Kayong maghubog sa akin, kayong magbago sa akin, gamitin mo akong lingkod mo sa mundong ito. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Ulitin ko yung katanungan ko noon. Sino sa inyong nagising kaninang umaga? Pumalakpang nga ng malakas. Of course, nandito kayo. Nung magising ka kaninang umaga, ang ibig sabihin nun, buhay ka. Tingnan mo katabi mo, may init yan, di ba? Kahit malamig ang aircon. Buhay tayo. Alam nyo, pag buhay kayo, gusto ni God na buhay kayo. Pag hindi na gusto ni God na buhay tayo, hindi na tayo tatagal dito ng kahit isang oras. At pag gusto ni God na buhay ka, may layunin pa siya sa buhay mo ngayon. Ang unang layunin, kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Tunay ba, authentic ba, nanampalataya ka na ba talaga? Kilala ka ba ng Panginoon? Pangalawa, kumusta ang paglilingkod mo sa Panginoon? Let's pray together. Father, I pray that we will all be ready. That every day magsusuri kami ng buhay. Papasa kami, Panginoon, sa inyong paningin. Sapagkat bawat araw nagtitiwala kami sa inyong habag at biyaya, sa inyong pagpapatawad, sa inyong paglilinis, at bawat araw na binibigay mo sa amin, Panginoon, ay nais naming gamitin sa paglilingkod sa inyo para sa inyong karangalan at kadakilaan lamang. Lord, kung merong isa kami ritong kasama, Panginoon, na hindi pa niya tiyak na pag-aarap siya sa inyo, na kung siya magiging katanggap-tanggap, ngayong umagang ito, dalangin ko, Panginoon, na magkaroon siya ng katiyakan. At tuloy niyang kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak nyo dito. Gamitin ninyo sila para sa inyong kaharian, para sa inyong karangalan. In Jesus' name. In Jesus' name.
Amen and amen. Let's worship the Lord.